Alam mo, kahit na yung mga basketballista na mga sanay mag-shoot, pag sila'y kinabahan, hindi yan pumapasok. Hindi pumapasok yung pag-shoot nila kahit sanay na sanay sila kasi kinakabahan sila. At yun ang gustong ipunla ng kaaway sa puso natin na tayo'y laging kinakabahan, natatakot para hindi mo magawa yung task ng Panginoon para sa iyo. Pag hindi po natin binabasa ang salita ng Panginoon, pero kung ito'y araw-araw natin binabasa, sa umaga nagbabasa ka, sa gabi nagbabasa ka pa bago ka matulog, malalaman natin kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Magkakaroon ito ng kapangyarihan sa iyo. Maunawaan mo yung halaga ng kanyang salita at mailalagay mo yung isip mo at puso mo na ang lahat sa mundo ito, lahat sa mundo ito hindi kayang tumbasan ang salita ng Panginoon. Sa buhay ng tao, hanggat hindi nababago ang iyong kaisipan, hindi nababago ang iyong puso, hindi mo mararanasan ang tunay na biyaya mula sa Panginoon. Kasi lagi kang nag-aalala, lagi kang natatakot, lagi kang kinakabahan. Huwag po niyong kaliligtaan na magbasa ng salita ng Panginoon. At ito po ang malaking tulong sa atin. Mararanasan alam ninyo na yung mga pagpapala, pagbabago ng iyong buhay, yung mga bagay na hindi mo pa sinasabi sa Panginoon, nangyayari na sa iyo. Sabi ko nga, ang magbabago ng ating buhay, hindi ang kalendaryo na nagbabago ng taon. Ang magbabago ng ating buhay ay ang Diyos na ating pong pinupuri, pinupuntahan sa lugar na ito, sinasamba, dinadakila, at araw-araw natin kapiling, araw-araw natin pinapanalangin sa Kanya, araw-araw natin pinupuri, tinutulugan. Yun po ang Diyos na nagbabago ng ating mga buhay. Amen. Ang Diyos na nagligtas kay Daniel doon sa mga aliyon. Ang nagligtas kay Sadrach, Mesach at Abednego doon sa gitna ng apoy. Yun po ang Diyos namin. Yung nagbaak, yung naghawi ng dagat na pula, yung nagbuhay ng mga patay, yung nagpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman, yung nagbigay ng yaman sa kanyang mga anak, yun po ang Diyos natin pinaglilingkuran sa lugar na ito. Kaya nga sabi ko, sa lugar na ito, babaguhin at babaguhin ng Diyos ang buhay mo kung totoo maglilingkod ka sa Kanya ng tapat sa iyong puso. Amen. Wala po tayong dapat ipag-alala sa ating paglilingkod sa Panginoon kung tayo po ay tapat na maglilingkod sa Diyos. Alam niyo po ba, ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Pag tayo po'y nagbabasa ng salita ng Panginoon, ang kinakausap po'y ang Diyos. Bakit ka tinatamad magbasa ng salita ng Panginoon? Ang kinakausap mo ay ang Hari, Diyos ng mga Diyos at makapangyarihan sa lahat. Hindi mo ba alam na kaya niyang ibigay sa iyo lahat ng bagay pag ikaw ay naging malapit sa Kanya? Lagi po natin siyang kausapin. Lagi po natin basahin ang Kanyang salita dahil dito po natin makukuha kung paano tayo magkakaroon ng liwanag sa ating mga buhay. Papaguhin at papaguhin ka ng Diyos. Kasi yun po ang Kanyang salita. Amen. Magandang umaga po sa lahat at Happy Family Day. Family Day natin ngayon kaya marami tayong pagkain. Purihin ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Salamat naman namin nasa langit ng mga pangyarihan sa lahat dahil kami pang binigyan mo ng magandang panahon. At ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, makarating sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa bawat pamilya, Panginoon, na narito. Salamat, Panginoon, kung kami man, Panginoon, may naiwan sa aming mga tahanan. Lord, ingatan mo ito, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa, bigyan mo ng katalinuhan na aming maunawaan ng iyong pag-aaralan namin ngayong umaga at iyong babahagi, Ama. Lord, ako bilang iyong lingkod, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon, na ito'y maibahagi lang ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord, at welcome po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Amen. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, hallelujah. Kasi ngayon ay talagang oras na. Sabi niya, success for formula for 2024. Wow. Salamat sa Panginoon na ibinigay na ng Panginoon yung formula para tayo ay maging successful, para tayo ay umangat sa buhay, para makamit na natin yung mga pagpapala ng Panginoon. At kailanman hindi magkakamali ang salita ng Panginoon.
Pag ito po ang ating pinanghawakan, magtatagumpay po tayo. Amen. Sabi nga ng salita ng Panginoon, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang salita ay hindi mawawala ng bisa. Napakabuti po ng Panginoon. Kayo bang lahat ay handang magsaksis sa buhay? Yes. Yun po naman talaga ang plano ng Panginoon. Kaya napakaganda ng Sunday school natin kanina. Talagang talab na talab sa ating mga puso at talagang dapat po, paano ka magtatagumpay sa kaaway mo kung hindi mo alam ang kanyang mga galaw? Kung hindi mo alam kung ano ang kanyang kakayanan, dapat alam natin. Kasi siya talaga ay talunan na. 2,000 years ago na siya ilang paso. Kaya sabi nga kay Bigyan Martay na labanan natin ang diablo. Amen. Huwag tayo matakot kasi sila ang totoo lang. Takot na takot na sila. Ginagawa lang nila. Kasi ang panakot nila lagi, di ba? Laging nilalagyan pa nila ng kaba, nervyos. Alam mo, kahit na yung mga basketballista na mga sanay pag-shoot, pag sila'y kinabahan, hindi yan pumapasok. Hindi pumapasok yung pag-shoot nila kahit sanay na sanay sila kasi kinakabahan sila. At yun ang gustong ipunla ng kaaway sa puso natin na tayo'y laging kinakabahan, natatakot para hindi mo magawa yung task ng Panginoon para sa'yo. Yun lang po lagi niyang panakot sa atin. Kaya kahit champion ka na, magaling ka na, sabi nga ni Kuya Mar, bandang huli kahit yung mga dalubhasa na ay madadaya po. Talagang dapat po talagang alam natin, kilala natin ang kalaban natin. Pag hindi mo alam at hindi mo kilala kung hanggang saan lang ang kanyang kayanan, baka iisipin mo ay talo ka niya. Hindi po yun. Siya po ay tinalo na matagal ng panahon. Amen. Ang sabi po sa mga awit, 127 verse 2, verse 2. Nasabi po rito, hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kung bumangon, gabi-gabi kung humimlay. Pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mga mahal. Alam po ninyo, bakit gusto ng Panginoon tayo ay malusog, masigla? Sa tingin mo ba sa isang pamilya, kung yung anak mo ay may karamdaman, ito ba ay bibigyan mo ng isang malaking halaga para ito ay kanyang pamahalaan, gamitin sa business? Pwede ko man sabihin, anak, mag-business ka. Ay alam mo naman na hindi pa maganda yung kanyang kalagayan. Hindi mo yun gagawin. Sa atin po, kaya gusto ng Panginoon, dapat po, maging malusog tayo. Maging malakas yung ating katawan. Huwag natin masyadong pagurin sa mga okay lang magtrabaho, pero ilagay natin sa tama yung ating pagtatrabaho. Yung hindi naapektuhan yung ating katawan kasi kahit anong ganda o anong laki ng kinikita mo kung bumagsak ang katawan mo. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, makamit mo man ang lahat ng kayamanan sa mundo, kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo, wala ring saysay ang lahat ng ito. Wala pong kayang itumbas sa kalusugan, sa buhay ng tao, kahit anong laking kayamanan sa mundo ito. Yan po ay pinatunayan ng kanyang salita na wala pong piling itumbas. Kaya napakahalaga po na alam natin yung formula kung paano tayo mag-success sa mundo ito, lalo ngayon 2024. Dapat po, una sa lahat yung ating kalusugan, dapat po itong ating maalagaan. Sabi niya, hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mga mahal. Salamat sa Panginoon. Na talaga pong yung pag-iingat ng Panginoon sa atin, yung pagpuprotekta ng Panginoon sa atin. Kaya ako lagi kong pinapag-pray, Panginoon, ngayong taon, wala nang may karamdaman ng mga anak mo sa lugar na ito. Pagagalingin mo ng lahat kasi ito yung harvest time. Paano mo hahawakan yung mga binibigay ng pagpapala sa iyo ng Panginoon kung mahina ang iyong katawan? Pag mahina ang ating katawan, pati po ang ating kaisipan ay naaapektuhan. Paano natin mamamanage ang ibibigay ng Panginoon ng mga lalaking halaga para sa atin? Na-imagine ko na nakikita mo kung paano tayo bibigyan ng Panginoon ng magandang upuan. Yung upuan ba na may pipindutin ka lang, pwede kang humiga tapos magmamasad sa'yo. Diba? Tapos,
Uwian na ayaw mo pag umuwi, natutulog ka pa. Diba? Kasi ang sarap ng pakiramdam. Diba talagang feel na feel mo yung presence ng Panginoon sa lugar na ito. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko, alagaan po natin ang ating mga kasarili. Dahil tayo po ang templo ng banal na Espiritu. Makikita po sa atin yung lakas, yung sigla. Patuloy natin alagaan ang katawang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Ang sabi po sa verse, sa chapter, mga awit 128 verse 4, ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Salamat sa Panginoon. Ay kung ikaw ay nakapokus lang sa trabaho mo, labing mong iisipin, busy po kasi ako. Ngayon, pag nagkasakit ka, halimbawa, hindi ako nakakapagsimba ngayon kasi kailangan ko magtrabaho. Kung ikaw ay magkasakit, pwede mong sabihin, hindi ako pwedeng mag-absent sa trabaho ko kasi may trabaho ako, busy ako. Ay may karamdaman ka, pwede ka bang magtrabaho? Hindi ka rin makakapagtrabaho. Kaya sabi niya rito, ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Amen. Hindi naman po nagkukulang ang Panginoon sa kanyang pangako sa atin. Amen. Na talaga pong bibigay niya yung mga bagay na kailangan natin. Kasi nga kung sa lahat ng pagkakataon, kaya nga meron akong nabalita, may nagkwento noon, sabi niya ako ay 40 years na nagtatrabaho pero ako ay nagtrabaho halos ng 45 years. Sabi, paano nangyari? Kasi puro overtime. Puro overtime ang ginagawa niya kasi kaya imbis na 8 hours, naging 18 hours, 16 hours. Pero napiktuhan po ang kanyang kalusugan. At hindi na siya nakapagpatuloy sa pagtatrabaho. Napakahalaga po ng kalusugan natin. Napakahalaga po ng ating katawan. Kasi ito po ay templo ng banal na Espiritu. Kailangan po natin itong pangalagaan. Diyan po nakikita kung ikaw ay tapat sa Panginoon. Iingatan mo yung katawang binigay sa iyo. At hindi magkukulang ang Panginoon pagagalingin ka niya kung mayroon ka mang nararamdaman. Basta't bigyan mo ng pansin ang kanyang salita. At ang sabi po ito po yung binigay na pure mula ng Panginoon sa atin. Sabi po sa Joshua, chapter 1, verse 8, sabi niya rito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yan araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. 1,000 years na po ang nagdaan nang ibinigay ng Panginoon ang pure mo lang ito. Na kahit kailan pag ito'y ginawa mo, hindi ka talaga magkakamali. Hindi ka sasablay. Mangyayari at mangyayari sa buhay mo ang kasaganaang ipinapangako ng Panginoon. Dili-diliin mo ito araw at gabi. Huwag yung dili ka na magbasa. Dili na magbuklat. Dili na manalangin. Sabi po rito, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Napakahalaga po. Sabi ko nga, ito pong Biblia, kung mayroon kang itatanong, kahit yung mga bago pang isisilang na tao, narito na po ang kasagutan. Pag hindi po natin binabasa ang salita ng Panginoon, pero kung ito'y araw-araw natin binabasa, sabi nito, day and night, araw-gabi. Sa umaga nagbabasa ka, sa gabi nagbabasa ka pa bago ka matulog. Pag lagi po natin itong binabasa, malalaman natin kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Ito po kasi yung magdideclare talaga, ano ba talaga yung plano ng Diyos sa iyo. Siya yung magsasabi talaga kung ano talaga yung plano ng Panginoon sa iyo. Pag ito po ay binabasa mo, magkakaroon ito ng kapangyarihan sa iyo. Maunawaan mo yung halaga ng kanyang salita at mailalagay mo yung isip mo at puso mo na ang lahat sa mundo ito ay walang katumbas.
Kumbaga yung lahat sa mundo ito hindi kayang tumpasan ang salita ng Panginoon. Kaya sabi nga niya, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang salita hindi mawawala ng bisa. Napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Kung ito po ay ating babasahin araw-araw, ito po ay aklat ng kautusan na dapat po natin binabasa araw-araw. Sa pagbabasa po natin, magkakaroon tayo ng katalinuhan. Sa pagbabasa natin, magkakaroon tayo ng kaalaman at mababago ang pananaw ng iyong. Sabi ko nga, sa buhay ng tao, hanggat hindi nababago ang iyong kaisipan, hindi nababago ang iyong puso, hindi mo maranasan ang tunay na biyaya mula sa Panginoon. Kasi lagi kang nag-aalala, lagi kang natatakot, lagi kang kinakabahan. Dapat po lagi natin binabasa ang salita ng Panginoon. Araw-araw po natin itong binabasa. Mag-set kayo kung ilang verse ang kailangan niyong basahin sa umaga. Talagang huwag po niyong kaliligtaan na magbasa ng salita ng Panginoon. At ito po ang malaking tulong sa atin. Maranasan na lang ninyo na yung mga pagpapala dumarating. Maranasan na lang ninyo yung pagbabago ng iyong buhay. Yung mga bagay na hindi mo pa sinasabi sa Panginoon, nangyayari na sa iyo. Hindi po magkakamali kailanman ang salita ng Panginoon. Pag ito po ay ating ginagawa, sabi niya rito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pag ito po ay lagi natin binabasa, masa sa ulo na po natin ito. Makikita mo yung kahalagahan mo at kahalagahan ng Panginoon. Napakasarap po pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, talaga po yung pagbabago ng buhay natin mangyayari at mangyayari. Sabi ko nga, hindi pwedeng magkamali ang salita ng Panginoon. Pag ito'y ginagawa mo, mangyayari at mangyayari yung lahat ng gusto mo. Yung sinasabi ng Panginoon na magtatagumpay ang iyong pamumuhay. Totoo pong mangyayari yun. Pag bulay-bulayan mo yun araw at gabi, dapat po araw at gabi natin itong pinagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ito lang po yung formula na ibinigay ng Panginoon na talaga pong mangyayari sa atin. Kasi ngayon 2024, hindi lang po nabanaan kundi ipinakita na ng Panginoon sa akin kung ano ang magiging buhay ng mga anak na tuloy-tuloy na paglilingkod sa Kanya. Napakalaki pong kasaganaan ang ibibigay ng Panginoon. Kahit ako hindi ko maisip sa sarili ko na mangyayari sa buhay ko yung mga bagay na yun. Yung bang, nung una, pinagkikwentuhan lang namin ni Kuya Lito, yung mga bagay na pwedeng mangyari na kaya. Kaya nga pala, sabi nga ng Panginoon, yung pagpapalang ibibigay ko sa inyo, anak, di sa palaghilip, di sa pangarap hindi nyo pa nakita. Ganun po kalaki at kalawak ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Salamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ganito ba kalaki ang pagpapalang ibibigay ko sa iyong mga anak na maglilingkod sa iyo? Sabi ng Panginoon sa akin, anak, napakaliit niyan kung ikukumpara mo. Kung kayo magiging tapat sa akin, at lagi niyo akong uunahin sa inyong mga buhay, ihahandog ko sa iyo ang kasaganaan hindi niyo pa naranasan simula ng kayo'y nabuhay. Ganun po ang gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga gusto kong maunawaan ninyo yung formula na gustong ipaunawa ng Panginoon sa atin ngayong 2024 na ipinangako niya. Sabi ko nga, ang magbabago ng ating buhay, hindi ang kalendaryo na nagbabago ng taon. Ang magbabago ng ating buhay ay ang Diyos na ating pong pinupuri, pinupuntahan sa lugar na ito, sinasamba, dinadakila, at araw-araw natin kapiling, araw-araw natin pinapanalangin sa Kanya, araw-araw natin pinupuri, tinutulugan. Yun po ang Diyos na nagbabago ng ating mga buhay. Amen. Ang Diyos na nagligtas kay Daniel doon sa mga aliyon. Ang nagligtas kay Shadrach, Meshach at Abednego doon sa gitna ng apoy. Yun po ang Diyos namin. Yung nagbaak, yung naghawi ng dagat na pula,
yung nagbuhay ng mga patay, yung nagpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman, yung nagbigay ng yaman sa kanyang mga anak. Yun po ang Diyos natin pinaglilingkuran sa lugar na ito. Kaya nga sabi ko, sa lugar na ito, babaguhin at babaguhin ng Diyos ang buhay mo kung totoong maglilingkod ka sa Kanya ng tapat sa iyong puso. Amen. Napakalaki po ng pangako ng Panginoon na ipinakita sa inyong lingkod. Hindi ko alam kung bakit ganun kalaki ang pinagtitiwala ng Panginoon na ipakita sa akin. Na sa aking kaalaman, hindi ko kayang gawin. At sa aking, abot ng aking kakayanan, hindi ko kayang i-manage. Pero ang Diyos po ay higit na matalino kaysa sa lahat. Kung ikaw man ay nagkukulang, sabi ng Panginoon, kung kulang kayo sa kaalaman, humili kayo sa akin at kayo aking bibigyan. Wala po tayong dapat ipag-alala sa ating paglilingkod sa Panginoon kung tayo po ay tapat na maglilingkod sa Diyos. Sabi ko nga, sabi nga ng Panginoon, kung mayroon ka pananampalataya na sinlaki ng botel ng mustasa, hindi mong ipalipat yung bundok sa dagat. Ano ba kaya yung yaman na hindi mo kayang dalhin sa iyo sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananalangin mo sa Diyos? Ang sabi niya doon sa awit, diba? Pagpapalain niya. Pero hindi sinabi ng Panginoon, anak, magtrabaho kayo 24 hours para mawala na kayo ng panahon sa akin. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong ibuhos ang lakas niyo sa pagtatrabaho. Dahil alam ng Diyos, may hangganan lang ang lakas natin. Paano mangyayari na ikaw ay pinagpala ng Panginoon kung hindi mo may mapapangalagaan ang kalusugan mo para pagdating ng panahon, pagbigay ng Panginoon ng kayamanan, ikaw ay pagmamalaki niya, siya ang anak ko. Kaya ang binigay ko sa kanya ay kanyang napangalagaan. Salamat sa Panginoon. Sabi niya, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Huwag po natin kalimutan basahin ang aklat ng kautusan. Magbasa po tayo. Noong una, lagi kong sinasabi sa inyo, manalangin kayo sa inyong tahanan. At alam ko yun ay ginagawa niyo na. Gusto ng Panginoon, basahin natin yung kanyang salita. Alam niyo po ba, ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Pag tayo po'y nagbabasa ng salita ng Panginoon, ang kinakausap po'y ang Diyos. Bakit ka tinatamad magbasa ng salita ng Panginoon? Ang kinakausap mo ay ang Hari, Diyos ng mga Diyos at makapangyarihan sa lahat. Hindi mo ba alam na kaya niyang ibigay sa iyo ang lahat ng bagay pag ikaw ay naging malapit sa Kanya? Lagi po natin siyang kausapin. Lagi po natin basahin ang kanyang salita dahil dito po natin makukuha kung paano tayo magkakaroon ng liwanag sa ating mga buhay. Magkakaroon ng kasaganaan. Basahin po natin ang kanyang salita. Huwag natin kaliligtaan. Araw at gabi, kahit ilang verse lang. Kahit ilang verse lang, basahin po natin. Ako hindi ako nakakalis ng tahanan hanggang di ko dala ang aking Biblia. Kasi kahit ako nasaan at gusto kong magbasa, nabubuglan ko. Meron naman yung cellphone. May Bible naman ang cellphone. Pero alam po ninyo, ini-encourage ko kayo na dapat may Biblia rin po kayo. Dahil ito po ay matatandaan mo kung nasaan ka na at mababalik-balik mo yun. Kumbaga, mas maalwan siyang, mas maganda siyang dalahin. Kasi iba yung kapangyarihan, parang iba ang pakiramdam pag talagang salita niya ang iyong binubukla. Napakahalaga po, basahin po natin ang salita ng Panginoon. Sabi niya, hindi lang basahin. Sabi niya rito, pagbulay-bulayan mo iyong araw at gabi. Dapat po sa atin pong nababasa, ito po'y inuunawa natin, ninanamnam natin yung ibig sabihin ng kanyang mga salita. Kung anong ibig sabihin, dapat po inuunawa natin yun para po ito ay talagang pumasok sa ating pagkatao. Sabi ko nga, tayo na nananalangin, ang puso po ng bawat taong mapanalanginin, ito po ay laging basa.
At pag nakarinig ng salita ng Panginoon, pag pinunlaan mo ng salita ng Diyos, ito po'y nabubuhay, lumalago, kaya sila ay pinagpapala. Dapat po, lagi natin bulay-bulayan. Sabi nito, pag bulay-bulayan mo iyong araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Kasi pag hindi po natin pinagbubulay-bulay, hindi natin iniisip ang ating mga binabasa, hindi po natin mararanasan at hindi natin malalaman kung ano yung mga nakasaad doon. Di ba nung una, naalala ko nung una, yung mga wala pa kasing cellphone, pag mga love letter nung una, minsan 20 beses nang binasa. Di ba? Totoo naman yan eh. Kasi, Amen. Pagdaanan ko yan. lalo pag yung Nilalagay pa sa unan. kung gusto mo yung nagsulat, talagang lagi-lagi may tinitreasure mo yun. Tinitreasure mo yun. Pag iniingatan mo yun, kumbaga talagang tinatabi mo, iniingatan mo. At pag naalala mo, binabasa mo muli. At masayang-masaya ka, natutuwa ka. Oh, sabi, kinikilig-kilig ka pa. Sabi, iba talaga, mahal na mahal talaga niya ako. Talagang iba talaga yung pakiramdam. Pag totoo ito, alam nyo, kahit yung sinabi niya ron ay nambubula siya, ikaw ba magsasabi, totoo yan. Totoong lahat yung sinasabi niya dyan, totoo yan. Pero kahit ang totoo, yung nagsulat nun, grabe yung pagbubulang ginagawa niya. Para lang mapaniwala ka, pero pagdating sa'yo, totoo yung lahat. Lahat yan ay totoo. Hindi ka nagsasabi hindi totoo. Totoong lahat yan. Sikreto pa, 5 minutes, basta makinig lang, yun na. Totoo lahat yan. Totoo lahat yung sinabi niya sa sulat. At pag pinabasa mo yan sa friend mo, sinabi, binubula ka lang yan. Hindi totoo yan. Totoo yan, hindi niya ako binubula. Ay bakit wala pa siya? Baka ano lang, may mga dahilan lang. Diba? Pagtatanggol mo kasi mahal mo. Amen. Sana po nga, ito po sana ay maramdaman natin sa Panginoon. Na ipinagtatanggol natin ang Diyos. Totoo ito sinasabi ng Panginoon. Kasi nga, ang Diablo, pinasisinungalingan niya yung sinasabi ng Diyos. Kaya dapat sinasabi natin, totoo ito kasi ito ang sabi ng Panginoon ko. Ipaglalaban ko ito. Pagpapalain ako ng Panginoon ko. Ito ang totoo. Binubulay-bulay natin araw at gabi. Nilalagyan natin ng halaga, binibigay natin yung, kumbaga yung important. Iba yung nagpapasa ng may feelings, di ba? Pansinin mo, pag may love letter na nagpasadating sa'yo, binasa mo, lumuluha ka. Tapos yung sulat, inilalagay mo pa sa puso mo. Ilalagay mo sa puso mo. Kasi nung unang panahon kasi namin, hindi sorry doon sa mga hindi nakarelate na. Kasi yung hindi nakarelate, sorry lang. Kasi wala ito noon eh. Wala. Cellphone na ngayon. Ako kasi nung binata pa ako, marami akong love letter sa wallet ko. Walang pangalan. Pag may nakilala ko, sinusulat ko lang yung pangalan, ibinibigay ko agad. May discard na agad yun. Kaya, diba, ganun lang yun eh. Pero, puro lang yung pambubula kasi yari na rin. Pero, hindi maniniwala. Pero naniwala si Pastora, di ba? Naniwala siya. At pag tinanong mo yan, sasabihin yan, totoo yung sinasabi nito. Di ba? Kaya, Effective. effective. Ganun lang yun nung una. Ngayon naman kasi may cellphone na, kaya hindi na yun nangyayari. Purihin ang Panginoon. Alam ko, tayo pong lahat, labs na labs tayo ng Panginoon. At kung mahal natin siya, dinidilihin po natin ito. At ang sabi niya rito, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. At pag natupad mo yung lahat na nakasaad doon, nagawa mo yun, ano yung pangako ng Panginoon? Ang sabi niya rito, sa ganun, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Napaka-ganda po ng pangako ng Panginoon dun sa dulo. Dito sa pure mo lang binigay ng Panginoon para tayo maging success ngayong 2024. Yung pangako ng Diyos na sabi niya rito, sa ganun, magiging masagana at magtatagumpay ang iyong pamumuhay. Magiging matagumpay ka. Grabe po ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak. Sa totoo lang, pag minahal mo ang Diyos,
higit mo maranasan ang proteksyon ng Panginoon. Amen. Higit mo maranasan yung mga biyaya na ibinibigay ng Panginoon. Kaya nga, nung nakaraan nga, binisita kami dito nung dati naming pastor sa Taytay. Sabi ko, kami walang follow-up. Kasi sila, karana sila ng parang follow-up ngayon, follow-up mamaya, follow-up sa gabi. Sa kaka-follow-up nila, wala nang umaatin. Wala na Kasi naiwan. nakita na sila dun sa tahanan. Sabi, nakarating na rin si pastor dito kahapon. Maano pa kami dun sa... Naubos na lang yung pinalo-up nila, hindi na rin dumarating. Kasi nga, nagpa-follow up ka, import mo yun. Wala namang power yun. Import mo lang yun eh. Gusto mo silang papuntahin doon. Eh sabi nga ni Kemar, yung kabayo, kaya mong dalhin sa ilog, pero hindi mo ito papipilit kung iinom mo hindi. Dito sa atin, wala tayong follow up, di ba? Pero yung prayer, gabi-gabi. Yun ang Yung pananalangin, araw-araw, gabi-gabi. Yung pagbuhod ko sa Panginoon, bukod dito, doon pa sa kwarto ko. Talagang iniiyak ko kayo sa Panginoon. Nasamahan kayo ng Lord, saan man kayo pumunta, ano man yung inyong ginagawa. Lord, ingatan mo sila, Panginoon. Ipakita mo na yung mga anak mo sa meeting, iniingatan mo, pinagpapala mo, Panginoon. Amen. Sa pananalangin, gabi-gabi, kasama kayong lahat. Panginoon, bagamat malayo sila sa akin, pero ako yung kanilang pastor na dapat mag-ingat sa kanila at magproteksyon sa kanila. Lord, ingatan mo sila, Panginoon. Lagi kong sinasabi sa Panginoon, magpadala ka ng warrior angel para doon poste sa kanilang tahanan, doon poste sa kanilang lugar, pabantayan mo ang anak mo ito. Amen. Bagamat hindi ako nakararating sa inyong lugar, pero ang prayer ko po lagi gabi-gabi, lagi ko kayong ipinapanalangin. Amen. Lord, salamat sa buhay ni Pastor. Hindi man ako nakakarating. Kaya nasabi ko, mas may kapangyarihan pala ang Panginoon kaysa doon sa follow-up ng tao. Hindi rin naman pwedeng hindi mag-follow kung gusto, pero napakahalaga po ng pananalangin. Amen. Pag may napabalitaan naman ako na mayroong nararamdaman, pinupuntahan ko naman kahit gabi. Naglalaan ako ng oras para pumunta sa kanila. At nagdudubli ako ng panalangin para sa kanilang pamilya pag nalalaman kung mayroong nararamdaman at pinagdadaan. Ang hiling lang po ng Panginoon para tayo magkaroon ng kasaganaan, lagi lang po tayo magpasa. Tandaan ninyo, simula ngayon, magpasa kayo ng salita ng Panginoon. Kahit isang chapter lang araw-araw, sa hapon isang chapter na naman. Bulay-bulayan nyo ito. Karamdaman ninyo, tingnan ninyo, after 6 months, after 1 year, tingnan nyo yung nangyari sa buhay ninyo. May nabago ba sa buhay ninyo? Papaguhin at papaguhin ka ng Diyos. Kasi yung po ang kanyang salita, sabi ko nga tayong lahat, inilalagay ng Panginoon sa tamang lugar, tamang daan talaga na yung ano ba yung dapat gawin natin. Salamat sa Panginoon. Hindi mo pa alam pang dadaan niya ni Pido. Lagi ko, God bless you. Lagi kong inililihan sa likuran niya. Panginoon, ingatan mo siya sa kanyang pagdating. Hindi ko man kayo nakakausap, pero may kapangyarihan ng Panginoon para kayo alitan. Amen. Napakahalaga po ang pagsasalita natin ng magandang bagay sa ating mga kasamahan. Kaya po sabi ko nga, lagi natin dinidilihin ang salita ng Panginoon. Bigyan natin ito ng halaga. Lalo tigit ngayon, family din natin. Magkaroon po tayo ng time. Unahin natin maging maayos ang ating pamilya sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi po pag tayong lahat nagkakaisa sa paglilingkod sa Panginoon, yung ating pamilya, magkakaroon po talaga ng pagbabago ang buhay natin. Iingatan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sabi niya dito sa verse 9, idagdag ko na lang, sabi niya dito, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen.
Salamat sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Huwag po tayong matatakot. Huwag po tayong matatakot sa paglilingkod natin sa Panginoon. Makakaranas po kayo ng kasaganaan. Sabi ko nga, salamat sa Panginoon. Kung nakaraan, kahit itong lugar na ito ay liblib na lugar. Yung nakakapunta rito ng mga pastor, talagang yun din ang sinasabi nila. Hindi ako ang nagsasabi. Sabi nila, may simbahan pala dito sa loob. Na ganitong malaking simbahan. Napupuno ba ito? Sabi ko, opo, na napupuno yung lahat ng upuan diyan na nakalagay. Napupuno yun. Kasi ang alam nila sa mga ganitong lugar, mga 15 na tao, 10 tao na nag-iipon-ipon pagdadating ng linggo. Pero tayo po ay kuminsan humihigit ng 40. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Pero malapit na rin po akong mag-follow up. Baka naman sabihin kasi ko, kasi hindi ka naman nagpa-follow up, Pastor. Ang iniisip ko kasi pag mag-follow up ako, baka pagpunta ko dito, halimbawa, nagpunta ako Kalaliway, pinamerienda ako doon, busog na ako. Ngayon, bumalik ako dito, pumunta ako Lapuelito, pinamerienda ako. Ano na lang ang katawan ko, pagdating ng 1 year, nakapa-follow up. Baka hindi na niyo ako nakilala. Ano na ito si Pastor? Parang na itong ano? Si Pastor Tumaba. Oh. Eskrito nito ah. Sige na lang follow up. Tama. Kaya sabi ko, Lord, manalangin na lang ako, Panginoon. Pag sige akong follow up, sigurado pag pumunta ako kay Pito, kahit hindi niya tinapay, bibigyan ako niyan. Pakakainin ako niyan. Oh. Pupunta pa ako doon sa pinsan ko, kay Kuya Uming, kakain na naman. Pagdating dito sa bahay, hindi na kakain. Magtatapos sa pastora. Wala siyang kasabay. Di ba? Magpapalo up din ako, pero siguro paisa-isa lang. Ay pag pumunta kay Ate Christine, nagtitimpla pa naman niya ng masarap na juice. Oh. Kaya sabi ko, Lord, talagang eksakto yung binigay mo sa amin kung paano kami lumago. Amen. Sa pananalangin, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon at pagbubulay-bulay. Ito po yung magdadala sa atin sa tagumpay. Magkakaroon po tayo ng bagong buhay na talagang masagana. At tayo po lahat, di ba? Sarap ng parating ng panahon na tayo nagsasalubong dyan na pasirpa-sirpato ka na lang kasi hindi ka na makilala eh kasi naka-wheels ka, naka-4 wheels ka na eh. Naka-ano pa yung salamin mo, di ba? Tintin pa. Pagbaba ng salamin, uy. Uy, ikaw pala yan. Diba? Iba-iba yung sasakyan. Kaya alam po ninyo, mangyayari at mangyayari. Amen. At tayo po ay patuloy na nagtiwala sa Panginoon. Ang ipinakita ng Panginoon. Lord, salamat. Si Lumlum nga anytime pwede nang kumuha. Siya lang ang nagbibigil. Sabi niya, hindi muna. Mga next month ko. Kasi 2 bangko na nag-approve sa kanya eh. 2 bangko na nag-approve sa kanya na pwede ka lang kumuha. Dalawang sasakyan. Ito na wala. Grabe ang Panginoon, di ba? At sabi ko nga, masayang-masaya ako kasi yung 3 na yung bahay sa tapat. Nakaraan sabi ko, salamat, may 3 bahay dyan. Eh kahit walang tao ang simbahan, meron ano, kaya nga sabi ko, Lord, maglalagay na ako ng office dito. Kasi nahihiya na ako sa inyo, minsan nakikita nyo ako nandun. Ay, kasi pastor, dito man to, wala man sa church. Gusto ko nandito ako palagi para anytime na meron sa inyong gustong lumapit, may ipag-pray, tumawag, anytime pwede ako pumunta at pero huwag naman laging tawag yung pagkain, ha? Huwag naman lagi, basta dito ka, kain tayo. Yung medyo, kahit gutong-gutugin nyo kahit pa paano, okay lang naman. Huwag yung laging, ano, di ba? Pero hindi naman ako marunong tumanggi. Di ba? Pero huwag lang yung bawal. Bawal kasi sa akin yung, ano yung tinlaw. Salamat sa Panginoon at tayo po ay magtatagumpay. Sana po lahat tayo ay magkaroon na talaga nandun yung ating yung pagmamahal natin sa salita ng Panginoon. Basahin natin palagi ang salita ng Panginoon. Pagbulay-bulayan natin ito at talagang namnamin natin
Ngayon po ay family din natin. Iparanas natin yung talagang pagmamahal natin sa Panginoon. Sana po sa pag-uwi natin sa ating mga tahanan, ilagay natin sa ating puso na tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. At pag natupad po ito sa ating tahanan, alam ko tayo nananalangin na sa ating tahanan, nagpapasa pa tayo ng salita ng Panginoon. Yung dulong po ng malaking pagpapala, ibibigay nito sa atin. Amen. Hindi po magkukulang ang Panginoon. Yes. Salamat sa Panginoon na tayo po ay kanyang iniingatan. Medyo sumubra na, pero purihin ng Panginoon, dito naman tayo kakain pala. Kaya, dapat pala sinubra ko pa ng mahaba-haba. Pero okay na kasi sumubra na nga ako. Salamat sa Panginoon. No, talagang, sanay na kasi ako ng ganung oras tinatapos talaga. Parang hindi ko kayang habaan ng habaan. Kasi, yun yung oras natin eh. Kaya salamat sa Panginoon at happy family din po sa bawat isa. Palakpakan natin ang Panginoon. Handa na ba kayo na magbasa ng salita ng Panginoon? Amen. Bulay-bulayin natin ito araw at gabi. Diba? Hindi naman ngayon, wala na ngayong love letter, di ba? Wala tayong binabasa mga love letter. Ito na po ang basahin natin. Diba? Huwag na yun, manang ano na yun. Pag sinabi kasi mga love letter, parang alam na nila kung ilan ang edad mo. Kaya alam na nila. Kaya, salamat sa Panginoon ako ay 45 na. Pwede pang baliktarin yun eh, kasi 54, pwede pa maging 45. Sabi niya ni Kuya Steve, sabi niya, ako 69, di na pwede. Kasi pag pinaliktad ko to, 96 na. mas ano na, sabi niya, di na pabata, patanda na. Kaya, salamat sa Panginoon. Tayo po ay bukod tayo manalangin. Father God, maraming salamat Panginoon dahil kami Panginoon iyong iniingatan. Pinagpapala Panginoon. Lord, alayin ko Lord na matupad sa amin itong mga salita mo Panginoon sa umaga ito. Yung successful Panginoon ng pure blood na binigay mo sa amin yan 2024, maranasan po namin Ama. Magkaroon ng kasaganaan ng iyong mga anak sa dakong ito Panginoon. Tuna sa lahat Father God, yung kalusugan Panginoon ay manatili sa iyong mga anak Panginoon. Kung mayroong may karamdaman, pagalingin mo Ama. Salamat Panginoon. More blessing sa iyong mga anak sa lugar na ito Ama. Salamat Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga salita at ito po ay mabuhay sa puso ng bawat isa. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord.